Wala na tayong matira, Maricel. Ang bahay na ito, ang perang ito, hindi na para sa'yo. Isang malamig na katotohanan ang sumampal kay Maricel sa gitna ng selebrasyon ng kanyang asawa. Habang abala siya sa pagluluto ng paborito nitong ulam, si Ricardo pala ay may inihandang pugad para sa kanyang ahas. Ngunit nagkakamali sila. Ang luhang pumatak ngayon ay magiging lason na uubos sa kanilang dangal. Sino ang tunay na mananalo kapag ang isang Santiago ay natutong lumaban? Ibigay mo na sa akin ang titulo ng kondo, Maricel. Kailangan na itong mailipat sa pangalan ni Elena bago matapos ang linggong ito. Siya ang mas nangangailangan ng seguridad, hindi ikaw na habambuhay nang nakasandal sa yaman at kapangyarihan ng tatay mo. Ang bawat salitang binitiwan ni Ricardo ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa mainit na sabaw ng sinigang na kakahango pa lamang ni Maricel mula sa kalan. Nanatiling nakatalikod si Maricel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa sandok, habang ang usok mula sa niluluto ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Isang haplos na hindi na kasing init ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Sa ibabaw ng lamesa, maayos na nakalatag ang paboritong asul na table napkin ni Ricardo. Mayroon ding isang maliit at pelus na kahon sa tabi ng plato nito. Isang antigong relo na pagmamay-ari ng kanyang ama, ang general, na ipinaayos pa ni Maricel sa loob ng 6 na buwan para lamang maging espesyal na regalo sa promosyon ng asawa ngayong gabi. Ang bawat detalye ng hapunang iyon ay pinagpuyatan niya, mula sa pagpili ng pinakasariwang karne sa palengke hanggang sa pag-aayos ng mga bulaklak na paborito ni Ricardo. Hon, hindi mo ba muna titikman ang luto ko? Espesyal ito dahil galing pa ito sa recipe ni nanay. Mahinang sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Pilit niyang ibinabaling ang atensyon sa pagkaing nasa harap, sinusubukang lunurin ang ingay ng katotohanang kasasabi pa lamang ng asawa. Narinig niya ang marahas na pagbuntong hininga ni Ricardo, kasunod ng tunog ng pag-urong ng silya na tila kumakayod sa sahig at nag-iiwan ng gasgas sa katahimikan ng silid. Seriously, Maricel? Sinigang? Pagkatapos ng lahat ng stress ko sa opisina, iyan lang ang sasabihin mo. You're so passive, so cold. Kaya siguro mas komportable ako kay Elena. She understands the pressure I'm in. Hindi siya katulad mo na laging nasa loob ng bubble ng pagiging isang Santiago. Dahan-dahang lumingon si Maricel. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa namumuong mga luha na pilit niyang hindi pinapatak. Nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking binuo niya ang karera, ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang ama noong wala pa itong kahit na anong ranggo, na ngayon ay nakatayo sa harap niya na may suot na panghahamak sa mga mata. Ang papel na naglalaman ng titulo ng kondo ay nakalatag sa tabi ng regalong relo. Ang puting papel na yon ay tila isang malaking sampal na nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng taon na siya ang nagsilbing tulay upang marating nito, ang kinalalagyan ngayon ay binaliwala na ng isang pirma. Naramdaman ni Maricel ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagbabadya ng pagkawasak. Ang amoy ng maasim na sinigang na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay biglang naging nakasusulasok, tila amoy ng isang mabulok na pangako. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nag-alaga sa kanilang mga anak, mga kamay na nagmasahe sa balikat ni Ricardo tuwing gabi itong uuwing pagod, mga kamay na tahimik na nagligpit ng mga kalat nito upang manatiling malinis ang imahe ng isang magiting na opisyal. Ngayon, ang mga kamay na yon ay walang magawa, kundi ang manginig sa harap ng katotohanang siya ay pinapalitan na. Hindi sumigaw si Maricel. Hindi siya naghagis ng plato.
Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanilang malawak at marangyang kusina, habang ang ilaw mula sa chandelier ay nagbibigay ng malungkot na refleksyon sa kanyang mga mata. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na unti-unting lumalawak. Nilalamon ang bawat alaala ng kanilang 15 taong pagsasama. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Ganito na ba talaga ang halaga ng isang babaeng ibinigay ang lahat? Ang maging isang basahang itatapon na lamang matapos gamitin upang punasan ang daan patungo sa tagumpay ng iba? Hindi pa natatapos ang gabi, ngunit ang bawat segundo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa pagkatao ni Maricel. Sa halip na humingi ng paumanhin, lalong nagtaas ng boses si Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na tila siya pa ang dehado sa sitwasyong ito. Iyan ang problema sa iyo, Maricel. Ang sobrang katahimikan mo na tila ba lagi kang banal? Hindi mo ba naiisip kung gaano kahirap huminga sa bahay na ito? Para akong laging nasa ilalim ng mikroskopyo ng tatay mo. Lahat ng galaw ko dapat perpekto. Lahat ng tagumpay ko utang ko sa inyo. Nakakasakal, Maricel. Nakakasuka. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang malakas na hampas sa hangin. Pilit na binabasag ang anumang natitirang respeto sa loob ng silid. Nagpatuloy siya sa kanyang litanya. Ang kanyang mga kamay ay ikinukumpas sa hangin habang naglalakad pabalik-balik. Si Elena. Siya lang ang nakakakita sa akin bilang si Ricardo. Hindi bilang manugang ng general, hindi bilang tauhan ng mga Santiago. Sa kanya, malaya ako. Kaya huwag mo akong tingnan na parang ako ang pinakamasamang tao sa mundo dahil ikaw at ang pamilya mo ang nagtulak sa akin sa kanya. Nanatiling nakayuko si Maricel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na butil ng kanin na nahulog sa table napkin. Hindi siya sumasagot. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa kawalan ng sasabihin, kundi dahil sa bigat ng pagod na biglang dumagan sa kanyang mga balikat. Paano nagagawang baligtarin ng isang tao ang katotohanan? Paano naging kasalanan ang pagmamahal at pag-alalay sa pangarap ng iba? Matapos ang huling hiyaw, marahas na kinuha ni Ricardo ang kanyang jacket at lumabas ng bahay. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanilang pagtitiwala. Naiwan si Maricel sa gitna ng kusina, kasama ang usok ng sinigang na ngayon ay malamig na, at ang bango ng mga bulaklak na tila naging amoy ng isang lamay. Dahan-dahan, sa paraang tila isang robot na sumusunod sa programa, nagsimulang kumilos si Maricel. Sinimulan niyang iligpit ang mga plato. Ang bawat pagtama ng porselana sa isa't isa ay lumilikha ng isang malungkot na himig sa gitna ng katahimikan. Binuksan niya ang gripo, hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga kamay, pilit na hinuhugasan ang lansa ng pagtataksil na tila kumapit na sa kanyang balat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib nang makita niya ang nakabukas na briefcase ni Ricardo sa sofa sa sala. Nakalimutan itong dalhin ng asawa sa pagmamadali. Lalapitan sana niya ito upang isara, ngunit tila may isang hindi nakikitang puwersa na nag-udyok sa kanya na tingnan ang loob nito. Marahil ay ito na ang huling hudyat ng kanyang intuition na matagal na niyang pilit na pinatatahimik. Sa pagitan ng mga dokumento ng militar at mga memo, may isang maliit na sobrang asul na nakasingit sa gilid. Nanginginig ang mga daliri ni Maricel nang buksan niya ito. Sa loob ay may isang lumang litrato, isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng uniforme ng nurse at may ngiting tila nanunukso sa tadhana. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang tila mga uling na sumunog sa paningin ni Maricel. Para sa tanging lalaking kukuha ng hustisya para sa aking pamilya, hintayin mo ako, Ricardo. Malapit na tayong maging malaya mula sa mga Santiago. Nanlamig ang buong katauhan ni Maricel.
Ang pangalan ng babae sa litrato ay Elena, ngunit ang apelyidong nakasulat sa ibaba ay isang pangalang matagal nang ibinaon ng kanyang ama sa limot. Hindi lang ito basta pangangaliwa. Ito ay isang planadong paghihiganti na dahan-dahang gumagapang sa loob ng kanyang sariling tahanan. Napaupo si Maricel sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila ba sinusubukang pigilan ang kanyang puso na tuluyang mahulog at mabasag. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay hindi lamang naghahanap ng ibang kandungan, kundi naging kasabwat ng isang multo mula sa nakaraan upang wasakin ang kanyang pamilya. Huwag kang hihingi ng tawad sa pagkakamaling hindi mo ginawa, Maricel. Sa loob ng bahay na ito, ikaw ay hindi lang isang asawa, ikaw ay isang Santiago. Ang boses ni General Santiago ay tila isang malalim na dagundong ng kulog na nagmumula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Mabigat, may awtoridad, ngunit may pait ng pag-aalala. Nakaupo ang matandang general sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng baril at nagmamando ng libu-libong kawal ay ngayon ay nanginginig ng bahagya habang hinahaplos ang buhok ng kanyang kaisa-isang anak. Nakaluhod si Maricel sa paanan ng kanyang ama. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa tuhod nito. Tila isang batang naghahanap ng mapagtataguan mula sa isang malakas na bagyo. Ang amoy ng lumang papel, tabako, at ang pamilyar na bango ng mentol na laging dala ng kanyang papa ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay nanatiling tila isang bukas na sugat na ayaw maghilom. Pa, bakit? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. I gave him everything. I built him up. Bakit kailangang humantong sa ganito? At ang masakit pa, tila binalot niya ng galit ang lahat ng sakripisyo ko para lang bigyang daan ang babaeng iyon. Inabot ni Maricel ang asul na sobre at ang litrato ni Elena. Kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang mga mata ng general, na dati ay puno ng pagmamahal para sa anak, ay biglang naging matalas at malamig na tila bakal. Ang bawat kunot sa noo nito ay tila nagkukwento ng isang nakaraan na pilit na ibinaon sa limot. Ang apelyidong ito, di masalang, bulong ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakahawak sa gilid ng silya. Akala ko ay tapos na ang kwentong ito. 10 taon na ang nakalilipas. Si Elena ay anak ni Kapitan Di Masalang, ang tauhan ko na nasangkot sa malaking anomalya sa supply ng armas. Ako ang nagtanggal sa kanya sa serbisyo. Hindi ko akalain na ang puot nila ay gagamitin ng sarili mong asawa para makabalik sa atin. Marahas na tumayo ang general. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig ay tila isang hudyat ng gyera. Hindi ko hahayaan ang sinuman na bastusin ang pangalan natin, lalo na ang saktan ka. Tatawagan ko ang Chief of Staff. I will strip Ricardo of his rank before the sun rises. Dudurugin ko siya sa paraang hindi niya malilimutan. Agad na tumayo si Maricel at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng luha, ay nagpapakita ng isang bagong uri ng determinasyon. Isang apoy na nagsisimulang mag-alab mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Huwag pa, pakiusap. Huwag, pakiusap ni Maricel. Kapag ginamit mo ang kapangyarihan mo ngayon, lalabas na biktima si Ricardo. Sasabihin ng lahat na ginamit natin ang impluwensya natin para sirain siya. He will only hate us more, and Elena will win the sympathy of the public. Huminga ng malalim si Maricel. Ang kanyang dibdib ay kumakaba, ngunit ang kanyang isip ay nagsisimula ng bumuo ng sariling estratehiya. Ako ang nagtanim ng lahat ng meron siya ngayon pa. Ako ang nagdilig sa kanyang karera. Ako ang nag-alaga sa kanyang dangal. Kaya nararapat lamang na ako rin ang umani ng bunga ng kanyang kataksilan. Hayaan mo akong gawin ito sa sarili kong paraan.
Napatitig ang general sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang mahinang babae na umiiyak dahil sa asawa. Nakikita niya ang dugo ng isang Santiago, matalino, tapat, at mapanganib kapag naitulak sa pader. Dahan-dahang hinawakan ng general ang pisngi ni Maricel, isang maliit na galaw na puno ng paghanga at pait. Ang paghihiganti ay tila isang apoy iha. Siguraduhin mong hindi ka matutupok nito bago mo matapos ang laban. Hindi ako matutupok pa, sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng gabi. Dahil matagal na akong naging abo. Ngayon, oras na para makita nila kung anong klaseng bagyo ang kayang likhain ng isang pusong wala nang natitirang takot. Habang naglalakad si Maricel palabas ng silid-aklatan ng kanyang ama, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang balat. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang huling babala ng matanda na tila isang sumpa na lumutang sa hangin. Mag-iingat ka, Maricel. Dahil ang asawa mo, hindi lang siya basta nagtataksil. May mga dokumentong nakatago sa vault ko na magpapatunay na ang kataksilan niya ay mas malalim pa kaysa sa kama ni Elena. Napatigil si Maricel sa pintuan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa seradura. Ang mga salitang iyon ay tila isang bagong bitag na hindi niya inaasahan. Ano pa ang itinatago ni Ricardo? At bakit tila maging ang kanyang sariling ama ay may mga lihim na ngayon lamang nagsisimulang magparamdam? Ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng lumang simbahan ay nagdala ng halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita at natutunaw na kandila. Para kay Maricel, ang lugar na ito ang tanging kanlungan kung saan maaari niyang ibaba ang mabigat na baluti ng pagiging isang matapang na anak at ina. Nakaluhod siya sa harap ng altar. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang taimtim na humihingi ng lakas, hindi upang isalba ang kanyang pamilya, kundi upang hindi siya lamunin ng sarili niyang galit. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Ang ritmiko at matulis na pagtama ng takong ng sapatos sa lumang semento ng simbahan ay dahan-dahang bumasag sa sagradong katahimikan. Hindi na kailangang imulat ni Maricel ang kanyang mga mata upang malaman kung sino ang dumarating. Ang amoy ng matapang at matamis na pabango na kumalat sa hangin. Ang parehong amoy na matagal nang kumakapit sa mga damit ni Ricardo ay sapat na upang magpaalab muli sa kanyang sikmura. Maricel, Miss Maricel, ang boses ay malambot, nanginginig, at tila punong-puno ng pagpapakumbaba. Dahan-dahang idinilat ni Maricel ang kanyang mga mata at tumayo ng tuwid. Paglingon niya, nakita niya ang babaeng nasa litrato. Si Elena. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida, walang bahid ng kolorete ang mukha, at may mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Isang perpektong larawan ng inosenteng biktima na tila ba walang sinirang pamilya. Anong ginagawa mo rito? Mahina ngunit matigas na tanong ni Maricel. Wala siyang panahong makipagplastikan sa loob ng bahay ng Diyos. Humakbang palapit si Elena. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang dibdib na tila nagmamakaawa. Please, pakinggan mo muna ako. Alam kong galit ka at may karapatan ka, pero sana lawakan mo ang pangunawa mo. Mahal namin ni Ricardo ang isa't isa. Matagal na siyang hindi masaya sa'yo, Maricel. Nagsasama na lang kayo dahil sa utang na loob niya sa pamilya mo. Naramdaman ni Maricel ang pag-akyat ng init sa kanyang leeg. Ang kakapalan ng mukha ng babaeng ito na pumunta sa simbahan at hingin ang kanyang asawa na tila ba ito ay isang lumang damit na pwede na lamang ipamigay. Patuloy sa pag-iyak si Elena. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa mga pader ng simbahan. Nakita ko kung gaano siya nahihirapan na laging maging anino ng tatay mo. Sa akin, nakakahinga siya. Sana, ibigay mo na siya sa akin. Mayaman ka, Maricel. Nasa iyo na ang lahat. Pera,
kapangyarihan, pangalan. Ako. Si Ricardo lang ang meron ako. Maawa ka na sa amin, palayain mo na siya. Sa sandaling iyon, inabot ni Elena ang kamay ni Maricel at mahigpit itong hinawakan, umaasang makakakuha ng awa sa pamamagitan ng pagdampi ng kanyang malamig na palad. Iyon ang ginintuang pagkakataon para kay Maricel na ipakita ang pagkakaiba ng tanso sa ginto. Hindi niya hinawi ang kamay ni Elena. Dahan-dahan lamang niyang binawi ang kanyang mga daliri nang may buong pag-iingat at gilas. Pagkatapos ay kinuha ang isang puting panyo mula sa kanyang bag at marahang pinunasan ang bahagi ng kanyang balat na nahawakan nito, na tila ba nadumihan siya ng isang malansang bagay. Hindi hinihingi ang asawa, Elena. Sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit kasing tulis ng balaraw. At mas lalong hindi ito inililimos sa loob ng simbahan. Kung talagang mahal ka niya at matapang siya, siya mismo ang haharap sa akin para tapusin ang lahat. Pero hindi, itinago ka niya sa isang kondo na binili gamit ang perang pinaghirapan ko. Kung akala mo ay pag-ibig ang tawag doon, isa kang malaking hangal. Bumakas ang pagkabigla sa mukha ni Elena. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto, na tila ba isinara ang gripo ng kanyang mga pekeng luha. Nang makita niyang hindi gumagana ang kanyang drama sa isang babaeng hindi marunong mag-iskandalo, unti-unting nalaglag ang maskara ng kanyang pagiging biktima. Nagliwanag ang isang kakaibang ninga sa mga mata ng kabit. Ang kanyang labi, na kanina ay nanginginig sa pagmamakaawa, ay unti-unting gumuhit ng isang mapang-asar na ngiti. Humakbang siya ng mas palapit kay Maricel, binabaliwala ang espasyo sa pagitan nila. Ibinaba ni Elena ang kanyang mukha malapit sa tainga ni Maricel at bumulong. Ang kanyang boses ay nawalan ng angking tamis at napalitan ng malamig na kamandag. Masyado kang mayabang, Maricel. Akala mo, porket anak ka ng general, hawak mo na ang mundo. Pero tandaan mo ito, ginamit ko lang si Ricardo para makapasok sa buhay niyo at maniwala ka sa akin. Hindi lang asawa mo ang kukunin ko. Uubusin ko ang pamilya mo hanggang sa ikaw naman ang lumuhod sa akin. Bago pa man makasagot si Maricel, tumalikod na si Elena at naglakad palabas ng simbahan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nag-aalangan, kundi puno ng kumpiyansa. Naiwan si Maricel sa gitna ng malamig na pasilyo. Ang halimuyak ng sampagita ay tuluyan ng nilamon ng amoy ng paparating na unos. Ano ang ibig sabihin ng babaeng iyon? Anong panganib ang tunay na nakaamba sa kanyang mga anak at sa kanyang ama? Ang mga salitang iniwan ni Elena sa loob ng simbahan ay naging tila mga bulong ng multo na patuloy na umaali-aligid sa isipan ni Maricel. Hindi lang ito basta kwento ng isang asawang natukso. Ito ay isang kalkuladong pagsalakay. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagpasya si Maricel na simulan ang kanyang tahimik na paglaban. Hindi siya aatake ng walang dalang sandata. At sa labanang ito, ang katotohanan ang pinakamatibay na sandata. Lulan ng kanyang sasakyan, nagtungo si Maricel sa isang hindi kilalang kapehan sa labas ng bayan. Ang tagpuan na yon ay malayo sa prying eyes ng mga kasamahan ni Ricardo sa militar. Nakaupo sa pinakasulok ng tindahan ay si Attorney Carlos Mendoza, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, na kilala sa pagiging magaling na corporate lawyer at investigator. Maricel, nandito na ang lahat ng hinihingi mo. Bungad ni Carlos, inilalatag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mukha ay seryoso, bakas ang pagkabahala para sa kaibigan. Pero bago mo buksan yan, gusto kong tanungin ka, handa ka na ba talaga sa makikita mo? Dahil kapag nakita mo ang mga ito, wala nang bawian. Humigpit ang hawak ni Maricel sa kanyang kape. Matagal na akong walang balikan, Carlos. Sabihin mo na. Nagsimulang ilatag ni Carlos ang mga dokumento. Ginawa ko ang background check sa kondo na hinihingi sa iyo ni Ricardo. Nakapangalan nga ito kay Elena Di Masalang,
Pero ang mas nakakagulat ay kung saan nanggaling ang pondo. Hindi lang ito mula sa joint account ninyong mag-asawa. Nakita namin ang serye ng mga bank transfers mula sa isang dummy corporation na konektado sa supplier ng mga military equipments sa kampo ni Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Kickbacks? Tumatanggap ng suhol si Ricardo. Tumango ng mabigat si Carlos. Hindi lang simpleng suhol, Maricel. Ang dummy corporation na nagpa-process ng pera ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isang kamag-anak ni Elena. Ginamit nila ang posisyon ni Ricardo para i-approve ang mga substandard na kontrata at ang kinikita nila ay diretso sa kanila. They are bleeding the military dry and Ricardo is too blinded by lust to see he's being used as the fall guy. Habang binabasa ni Maricel ang mga transaksyon, unti-unting nabuo ang buong larawan. Kaya pala palaging nagsasabi si Ricardo na kailangan niyang mag-overtime at madalas magalit kapag tinatanong tungkol sa trabaho. Hindi lang niya itinatago ang kanyang pambababae, itinatago niya ang kanyang mga krimen. Naramdaman ni Maricel ang pagpintig ng kanyang sentido. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi lang isang taksil sa kanilang sumpaan, kundi isang traidor sa mismong uniformeng isinusuot nito. May isa pa, Maricel. Pagpapatuloy ni Carlos, ang kanyang boses ay naging mas maingat. Kinuha niya ang pinakahuling piraso ng papel mula sa envelope. Isa itong photocopy ng isang bank loan application na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Kumuha ng malaking pautang si Ricardo sa bangko para punduhan ang isa pa nilang negosyo ni Elena. At para ma-approve ang loan na ito, nang walang collateral, tila nag-atubili si Carlos bago itinuro ang ibabang bahagi ng pahina. Itinuon ni Maricel ang kanyang paningin sa bahaging iyon at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Sa ibaba ng form bilang co-maker at garantor ng milyon-milyong utang, naroon ang isang pamilyar na pirma. Pirma ng kanyang ama, si General Santiago. Pineke ni Ricardo ang pirma ni Papa. Bulong ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at panlulumo. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit upang pigilan ang sarili sa pagsigaw. Kung hindi makakapagbayad si Ricardo, ang mga bangko ay susugod sa kanyang ama. Masisira ang malinis na pangalan na iningatan ng general sa buong buhay nito. Kaya pala nasabi ni Elena na hindi lang asawa ang kukunin niya. Ito ang plano nila. Ubusin ang yaman at durugin ang dangal ng pamilya Santiago. Kailangan nating ipaalam ito sa general agad, Maricel. Kapag pumutok ang isyu ng korupsyon sa kampo, baka madamay ang tatay mo dahil sa pekeng garantiyang ito. Babala ni Carlos. Umiling ng marahan si Maricel. Isang malamig at nakakatakot na kalmado ang bumalot sa kanya. Hindi. Huwag mong ipapaalam kay Papa. Mahina na ang puso niya. Hindi niya kakayanin ang kahihiyang ito. Ako ang aayos nito. Inayos ni Maricel ang mga papeles at maingat na ibinalik sa sobre. Ang luha sa kanyang mga mata ay tuluyan ng natuyo. Napalitan ng isang mapanganib na ningas. Pag-uwi ni Maricel sa kanilang bahay ng hapong yon, nadatnan niya ang isang courier na naghihintay sa labas ng kanilang gate. Inabot ng lalaki ang isang maliit at puting sobreng walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan ito ni Maricel pagpasok niya sa loob, isang pamilyar na kaba ang dumaloy sa kanyang gulugod. Sa loob ay may isang litrato ng kanyang panganay na anak na babae, si Sofia, na naglalakad pa uwi mula sa paaralan. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensaheng gawa sa ginupit-gupit na letra mula sa dyaryo. May 2 araw ka na lang para ilipat ang kondo. Kapag hindi mo ginawa, malalaman ng buong eskwelahan kung gaano kasaya ang tatay nila sa piling ko. Nagdilim ang paningin ni Maricel. Gusto nilang idamay ang kanyang mga anak? Pues, ibibigay niya sa kanila ang laro na gusto nila. Ngunit sisiguraduhin niyang siya ang magtatakda ng mga patakaran. Mama, totoo ba?
Totoo ba na may kasamang ibang babae si Papa? Ang tanong na yon mula kay Sofia, ang kanyang 15 taong gulang na panganay, ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Maricel. Nakatayo si Sofia sa pintuan ng kusina, ang kanyang uniforme sa eskwelahan ay medyo gusot at ang kanyang mga mata ay namumula sa labis na pag-iyak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag. Noong mga sandaling iyon, abala si Maricel sa pagtatahi ng isang punit sa school patch ni Sofia. Ang karayom na hawak niya ay biglang nabaon sa kanyang sariling daliri dahil sa gulat. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat. Mas matindi ang hapdi ng katotohanang nakikita niya ngayon sa mga mata ng kanyang anak. Ang kawalang malay na pilit niyang pinangalagaan ay tuluyan ng gumuho. "Sofia, anak, maupo ka muna. Anong sinasabi mo?" Mahinang tugon ni Maricel. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses kahit na ang kanyang buong katawan ay tila nagyayelo. Humagulgol si Sofia at napasandal sa pader. "Nakita ko sila, Ma. Kanina, bago ako umuwi. May nakaparadang sasakyan sa likod ng gym. Akala ko kay Papa yon kaya lalapitan ko sana. Pero nakita ko siya. May kahalikan siyang babae, Ma. Nakita ko kung paano niya haplusin ang mukha ng babaeng yon sa paraang hindi niya kailanman ginawa sa'yo." Binitawan ni Maricel ang tinatahing uniforme. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasaning dala-dala niya. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Hinahayaan ang mga luha nito na mabasa ang kanyang balikat. Walang mga salitang lumabas sa bibig ni Maricel. Ang tanging narinig sa loob ng silid ay ang mabibigat na hikbi ng isang batang ang bayani ay biglang naging isang traidor. Sa gitna ng kanilang pagyakap, narinig nila ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura ng kanilang main door. Ang bawat click ng metal ay tila isang babala ng paparating na unos. Pumasok si Ricardo, may suot na malapad na ngiti at tila ba nasa pinakamaganda siyang mood. May dala pa siyang isang kahon ng mamahaling cake, marahil ay bahagi ng kanyang love bombing strategy matapos ang kanilang pagtatalo noong nakaraang gabi. "Good evening! Look, Sofia, I bought your favorite chocolate cake." Masayang bati ni Ricardo, hindi napapansin ang tensyon sa hangin. Ngunit hindi kumilos si Sofia. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng poot na hindi dapat maranasan ng isang bata. "Sino si Elena, Papa?" Ang nangiti sa mukha ni Ricardo ay biglang naglaho. Napalitan ng isang maputlang maskara ng pagkagulat na agad ding naging pagkabwisit. Ibinaba niya ang cake sa mesa ng marahas. "Sino ang nagsabi sa'yo ng pangalang yan? Maricel, ikaw ba ang naglalason sa isipan ng bata?" "Wala akong kailangang sabihin, Ricardo. Nakita ka niya." Malamig na sagot ni Maricel habang inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Lalong nagalit si Ricardo. Ang kanyang ego ay tila nasugatan dahil nahuli siya ng sariling anak. "Sofia, pumasok ka sa kwarto mo. Wala kang alam sa mga bagay na pangmatanda. Don't you dare talk to me like that." "Bakit, Papa? Dahil totoo? Dahil mas inuuna mo ang babaeng yon kaysa sa amin? Nakakadiri ka." Sigaw ni Sofia, ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Sa isang iglap, ang lahat ay tila bumagal. Itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay at bago pa man makaharang si Maricel, ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Sofia ay tila isang pagputok ng kanyon sa gitna ng katahimikan ng bahay. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang mapaling ang ulo ng bata at ang bakas ng mga daliri ni Ricardo ay unti-unting namula sa kanyang maputing balat. Naging bingi ang paligid ni Maricel. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tumingin si Sofia sa kanyang ama, hindi na umiiyak, kundi may dalang pandidiri na kailanman ay hindi na mabubura. Tumalikod ang bata at tumakbo paakyat sa kanyang kwarto.
Ang tunog ng bawat hakbang nito sa hagdan ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pamilya. Humarap si Maricel kay Ricardo. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Wala na ring takot. Ang nakikita na lamang ni Ricardo ay ang isang Santiago na handa nang pumatay para sa kanyang anak. Huling beses na yan, Ricardo, bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay may dalang panganib na nagpatayo ng balahibo ng asawa. Hinayaan kitang saktan ako. Hinayaan kitang lokohin ako. Pero ang sakta ng anak ko, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo. Tumalikod si Maricel upang sundan ng kanyang anak, ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang mahinang boses ni Ricardo na puno ng kawalan ng hiyang pagbabanta. Gawin mo ang gusto mo, Maricel, pero tandaan mo, hawak ni Elena ang mga dokumentong magpapabagsak sa tatay mo. Isang maling galaw mo lang, hindi lang ang pisngi ng anak mo ang mamumula. Pati ang mukha ng general ay mababahira ng dugo. Napatigil si Maricel. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa rail ng hagdan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lason. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong ito upang makuha ang gusto nila? Katarungan ba ang tawag sa pagpapakamatay ng isang ama sa harap ng kanyang sariling anak, Maricel? O iyon ay isang sentensya ng habambuhay na paghihiganti? Ang tanong na yon ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Maricel habang binabasa niya ang isang lihim na ulat sa loob ng madilim na silid-aklatan ng kanyang ama. Sa gitna ng gabi, kung kailan ang lahat ay natutulog na, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa silid ay ang maliit na lampara sa ibabaw ng lamesa. Ang amoy ng alikabok at lumang balat ng libro ay tila sumasakal sa kanya. Hawak ni Maricel ang isang folder na may tatak na classified. Sa loob nito ay ang katotohanang matagal nang itinago ng general sa kanya. 10 taon na ang nakalilipas, si Kapitan Di Masalang, ang ama ni Elena, ay hindi lamang basta natanggal sa serbisyo. Ayon sa ulat, matapos pirmahan ni General Santiago ang utos ng dismissal, sa gitna ng matinding kahihiyan at desperasyon, kinuha ng kapitan ang kanyang sariling baril sa loob ng opisina ng general. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa silid, habang ang batang si Elena ay natigilang nakatanaw mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Walang muwang na nasaksihan ang trahedyang mag-iiwan ng malalim na sugat sa kanyang alaala. Nabitawan ni Maricel ang folder. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa sahig ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Napasandal siya sa kanyang silya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngayon, ay naiintindihan na niya ang dilim sa mga mata ni Elena. Hindi lang ito tungkol sa pera o kay Ricardo. Ito ay tungkol sa dugo na dumanak sa silid na ito. 10 taon na ang nakalilipas. Kaya pala, bulong ni Maricel sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng labasan. Kaya pala hinayaan mong gamitin ka ni Elena, Ricardo. Dahil alam niyo pareho ang sikretong ito. Ginamit niyo ang konsensya ni Papa para makapasok sa buhay namin. Sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, narinig ni Maricel ang mahinang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto ng silid-aklatan. Mabilis niyang pinatay ang lampara at nagtago sa anino ng malaking bookshelf. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Pumasok ang isang anino. Sa tulong ng liwanag ng buwan na nagmumula sa bintana, nakita ni Maricel ang kanyang asawa, si Ricardo. Maingat itong naglalakad patungo sa vault na nakatago sa likod ng painting ng kanilang pamilya. Nakita ni Maricel kung paano mabilis na pinindot ni Ricardo ang code. Ang code na dapat ay tanging ang general lamang ang nakakaalam. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding hapdi sa kanyang puso nang makita niyang kinuha ni Ricardo ang ilang mga dokumento mula sa loob ng vault. Ang pagtataksil ng kanyang asawa ay hindi lang limitado sa kama. Ito ay isang pagnanakaw sa mismong kaluluwa ng kanilang tahanan.
Nandyan ka pala, Maricel. Akala ko ay mahimbing na ang tulog mo kasama ang mga anak natin. Ang boses ni Ricardo ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa silid. Hindi na kailangang magtago ni Maricel. Lumabas siya mula sa anino. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Anong kinuha mo, Ricardo? Anong dokumento ang kailangan niyo ni Elena para tuluyang mawasak ang tatay ko? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit punong-puno ng puot. Ngumiti si Ricardo, isang nangiting tila nangungutya. Lumapit siya kay Maricel at ipinakita ang isang asul na folder. Ito ang insurance natin, Maricel. Ang mga dokumentong magpapatunay na ang General Santiago na hinahangaan ng lahat ay may sariling mga kalansay sa cabinet. Sa oras na lumabas ito, hindi lang ang pangalan niya ang madudumihan. Pati ang kinabukasan ng mga anak mo ay mabubura. Hinawakan ni Ricardo ang baba ni Maricel, ang kanyang hawak ay mahigpit at tila nandidiri. Huwag kang magmalinis, Maricel. Ang lahat ng karangyaan niyo ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay na inapakan ng tatay mo. Ginagawa ko lang ang nararapat. I'm just balancing the scales. Marahas na iwinaksi ni Maricel ang kamay ng asawa. You are a coward, Ricardo. Ginigamit mo ang galit ni Elena para pagtakpan ang sarili mong kasakiman. Bago pa makasagot si Ricardo, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig nila mula sa bintana ng sala sa ibaba. Kasunod nito ay ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng isang sasakyan palayo sa kanilang gate. Nagmamadaling bumaba si Maricel, binabaliwala ang presensya ni Ricardo. Sa gitna ng kanilang sala, sa ibabaw ng nagkadurog-durog na salamin, ay may isang bato na nakabalot sa papel. Pinulot ito ni Maricel nang may nanginginig na kamay. Nakalathala sa papel ang isang mensahe na hindi para sa kanya, kundi para kay Ricardo. Ngunit ang mga salitang naroon ay tila isang bagong bitag na hindi nila inaasahan. Huwag kang masyadong kampante, Major Santos. Alam ko ang ginawa mo sa huling misyon mo sa Mindanao. ₱1,000,000 o malalaman ng lahat kung sino ang tunay na pumatay kay Kapitan Di Masalang. Napatitig si Maricel kay Ricardo, nakabababa lang ng hagdan. Ang mukha ng kanyang asawa ay biglang naging kasing puti ng papel. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maricel na ang gulo ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. May 3 taong nanonood sa kanila. May isang taong nakakaalam ng katotohanang maging si Elena ay maaaring hindi alam. Sino ang nagpadala nito, Ricardo? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang babala. Sino ang naniningil sa iyo ng utang na hindi mo mabayaran? Hindi sumagot si Ricardo. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng bahay. Iniiwan si Maricel sa gitna ng mga basag na salamin. Sa dilim ng gabi, naramdaman ni Maricel na ang kanilang tahanan ay hindi na isang kanlungan, kundi isang kulungang puno ng mga lihim na handa ng sumabog. Ambisa mo, Maricel, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko kagabi. Masyado lang akong nabulag ng stress sa trabaho at ng mga banta sa pamilya natin. Ang boses ni Ricardo ay tila isang malapot na pulot, matamis, ngunit nakakasulasok sa pandinig ni Maricel. Pumasok ang asawa sa kanilang kwarto, bit-bit ang isang bungkos ng mga pulang rosas, ang paboritong bulaklak ni Maricel na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso, ngunit ngayon ay tila mga tumpok ng tuyong dahon na walang halaga. Ang amoy ng mga rosas ay humalo sa amoy ng disinfectant na ginamit ni Maricel upang linisin ang dugo mula sa kanyang nasugatang daliri kanina. Nakatayo si Maricel sa harap ng salamin. Dahan-dahang sinusuklay ang kanyang buhok. Nakita niya sa refleksyon ng kanyang asawa na lumalapit. Ang mukha nito ay bakas ang pagkukunwari ng pagsisisi. Inilapag ni Ricardo ang mga bulaklak sa ibabaw ng dresser at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Maricel. Ang bawat daliri nito ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat na nagdudulot ng pangingilabot sa buong katawan ng asawa.
Patawarin mo ako sa nagawa ko kay Sofia. Hindi ko sinasadyang saktan ang anak natin. Magbabago ako, Maricel. Putulin na natin ang ugnayan kay Elena. Gagawin ko ang lahat para maayos tayo. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang kanyang tinig ay nanginginig na tila ba malapit na siyang maiyak. Huminga ng malalim si Maricel. Ito na ang sandali. Kailangan niyang isuot ang maskara na matagal na niyang inihanda. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa mga mata ni Ricardo. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang lahat ng alam niya tungkol sa Mindanao, tungkol sa pekeng pirma ni Papa, at tungkol sa pakikipagsabuatan nito kay Elena. Ngunit ang isang Santiago ay hindi sumusugod nang walang diskarte. Talaga bang magbabago ka, Ricardo? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay malambot at tila puno ng pag-asa. Natatakot ako. Natatakot ako para sa ating lahat. Yumakap si Ricardo ng mahigpit. Ibinaba ang kanyang mukha sa leeg ni Maricel. Naramdaman ni Maricel ang kagaspangan ng balbas ng asawa at ang pamilyar na bango ng kanyang pabango. Ngunit wala na itong hatid na init. Tila ba ang kayakap niya ay isang bangkay na pilit na binibigyan ng buhay? Oo, pangako. Pero kailangan ko ang tulong mo, Maricel. May mga kaaway ang tatay mo na gustong gamitin ang pangalan ko para sirain siya. May mga dokumentong kailangang ayusin sa bangko para mailigtas ang ating mga ari-arian. Bulong ni Ricardo, ang kanyang tunay na pakay ay dahan-dahan nang lumalabas. Kinuha ni Ricardo ang isang folder mula sa kanyang bag. Ito ay isang special power of attorney. Kailangan ko lang ang pirma mo rito para magkaroon ako ng awtoridad na ilipat ang ilang pondo natin sa isang mas ligtas na account para hindi ito mahila ng mga kaso ni General kung sakaling may magtangka siyang idawit. Tiningnan ni Maricel ang papel. Alam niya ang ibig sabihin nito. Kapag pinirmahan niya ito, magagawa ni Ricardo na limasan ng lahat ng natitirang yaman ng pamilya Santiago na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ito ang huling hakbang ng asawa bago tuluyang tumakas kasama si Elena. Kinuha ni Maricel ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya, ngunit ang kanyang isip ay kasing linaw ng kristal. Alam ni Ricardo na siya ang mahina at mapagpatawad na asawa at gagamitin niya ang perception na yon laban sa kanya. Para sa pamilya natin, Ricardo, sabi ni Maricel bago idinampi ang panulat sa papel. Ngunit sa halip na ang kanyang karaniwang pirma, gumamit si Maricel ng isang bahagyang kakaibang estilo, isang paraan ng pagpirma na tanging sila lamang ng kanyang abogado na si Carlos ang nakakaalam. Ang formal na pirma na yon ay isang hudyat para sa bangko na ang dokumentong ito ay pinirmahan sa ilalim ng pagbabanta at kailangang i-hold ang anumang transaksyon sa loob ng 48 oras. Nasilayan ni Maricel ang tagumpay sa mga mata ni Ricardo nang makuha nito ang papel. Akala ng asawa ay nakuha na niya ang susi sa kanyang kalayaan. Hinalikan ni Ricardo si Maricel sa noo, isang halik na tila ba isang huling pamamaalam. Magpahinga ka na, Hon. Aayusin ko lang ito sa opisina. Babawi ako sa inyo ni Sofia. Pangako. Nang makaalis si Ricardo, naiwan si Maricel sa gitna ng kwarto. Kinuha niya ang mga rosas na dala ng asawa at dahan-dahang pinutol ang bawat tangkay nito gamit ang isang maliit na gunting, hinahayaan ang mga talulot na mahulog sa basurahan. Isang maikling tunog ng mensahe ang narinig niya mula sa kanyang sariling telepono. Mula ito kay Carlos. Maricel, nakita na namin ang flight records. May 2 ticket na nakabook para sa Singapore bukas ng gabi sa pangalan ni Ricardo Santos at Elena Di Masalang. At ang pera na inaasahan nilang makuha sa pirma mo, iyon ang gagamitin nilang puhunan para hindi na bumalik. Napaupo si Maricel sa gilid ng kama. Ang bawat hininga niya ay puno ng pait. Hindi lang pala siya lolokohin, kundi tuluyan pang iiwan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Ricardo. Ang 48 oras na ibinigay ni Maricel sa bangko ay sapat na panahon para ilatag ang bitag
na hinding-hindi na nila matatakasan. Ang bawat hakbang ni Ricardo sa pasilyo ng kampo militar ngayong umaga ay tila may kasabay na mabigat na presensya na hindi niya maipaliwanag. Ang mga kawal na dati ay sumasaludo, nang may kabilisan ay tila nag-aalangan. Ang kanilang mga mata ay mabilis na umiiwas sa tuwing magtatama ang kanilang paningin. Ang mga bulungan sa bawat sulok ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Mahihina, ngunit sapat na upang makaramdam siya ng panganib. Major, pinapatawag po kayo sa opisina ng Colonel. Bungad ng kanyang aide, ang boses nito ay formal, ngunit wala nang bakas ng dati nitong paghanga. Naramdaman ni Ricardo ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Pagpasok niya sa opisina, hindi ang mainit na pagtanggap ng kanyang kumpare ang bumungad sa kanya. Sa halip, isang seryosong muka at isang kopya ng isang anonymous tabloid na may headline na tungkol sa huwad na bayani ng Mindanao ang nakalapag sa lamesa. Bagamat walang pangalang binanggit, ang bawat detalye ng description ay tumuturo sa kanya. Ricardo, marami nang nagtatanong, ang mga pondo para sa maintenance ng mga truck, bakit tila naglaho na parang bula? Tanong ng Colonel, ang tunog ng kanyang daliri na paulit-ulit na tumatama sa kahoy na lamesa ay tila isang tibok ng orasan na nagbabadyang tumigil. Ayusin mo ito bago pa makarating sa general. Alam mo kung gaano kahigpit ang biyenan mo. Lumabas si Ricardo na may dalang matinding puot. Sa isip niya, iisang tao lang ang may kakayahang gumawa nito. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa kondo ni Elena. Ang bawat pag-ikot ng manibela ay may kasamang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Pagdating sa kondo, hindi niya hinintay na pagbuksan siya. Ginamit niya ang kanyang sariling susi at marahas na binuksan ang pinto. Nadatnan niya si Elena na masayang nagsusukat ng mga bagong biling damit na galing sa perang inaakala nilang nakuha na nila kay Maricel. Ikaw ba ang may gawa nito? Sigaw ni Ricardo. Nanginginig ang kanyang kamay habang ipinapakita ang balita sa kanyang telepono. Sabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng ingay hanggat hindi tayo nakakaalis. Ngayon, ang buong kampo ay nakatingin sa akin. Gulat na napatingin si Elena, ngunit mabilis ding napalitan ang kanyang ekspresyon ng isang mapang-asang tingin. Ako? Bakit ko gagawin iyon? Hindi ba't baka ang perpekto mong asawa ang nagpapalaganap niyan para sirain tayo? Hindi marunong mag-iskandalo si Maricel. Alam mo yan? Bulyaw ni Ricardo. Lumapit siya kay Elena at mahigpit na hinawakan ng braso nito. Ang kanyang mukha ay nasa harap na ng mukha ng babae. Kung nalaman mo ang tungkol sa Mindanao, baka ikaw rin ang nagpapadala ng mga sulat na tungtiyan sa akin. Marahas na iwinaksi ni Elena ang kamay ni Ricardo. Wala akong alam sa Mindanao na sinasabi mo, pero tandaan mo ito, Ricardo Santos. Huwag na huwag mo akong pagbibintangan dahil kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang hihiga sa putikan. Hawak ko ang lahat ng records ng mga transaksyon mo. Isang tawag ko lang sa mga awtoridad. Hindi lang ranggo ang mawawala sa'yo, kundi pati ang kalayaan mo. Ang bawat hininga ni Elena ay tila may kasamang kamandag. Ang pugad na dati ay puno ng tamis at luhong pangarap ay naging isang madilim na kulungan ng hinala. Naramdaman ni Ricardo ang isang uri ng takot na hindi niya kailanman naramdaman kay Maricel. Kay Maricel, alam niyang ligtas siya. Pero kay Elena, ang bawat yakap ay tila may kasamang patalim sa likod. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakarinig sila ng isang mahinang tunog. Mula sa labas ng pinto, tila isang bagay na nahulog. Mabilis na binuksan ni Ricardo ang pinto, ngunit wala siyang nakita, kundi ang bakanting pasilyo. Ngunit sa ilalim ng pinto, may isang maliit na piraso ng papel na naiiwan. Pinulot ito ni Ricardo nang may nanginginig na kamay. Ang oras ay tumatakbo, Major. Ang tiket niyo sa Singapore ay hindi magsisilbing ligtas na daan kung ang multo ng nakaraan ay kasama niyo sa eroplano.
Napatingin si Ricardo kay Elena at nakita niya sa mga mata nito ang parehong takot na nararamdaman niya. May ibang nakakaalam ng lahat. May ibang nagmamanipula sa kanilang dalawa. At ang bawat galaw nila ay tila bahagi lamang ng isang mas malaking plano na hindi nila kontrolado. Tapos na ang pagpapanggap, Ricardo. Hindi na ito ang tahanang binuo natin. Isa na lamang itong magarang kabaong para sa lahat ng mga pangarap na pinatay mo. Ang bawat salitang isinulat ni Maricel sa kapirasong papel ay tila mga huling patak ng dugo mula sa kanyang puso. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama. Ang pluma ay dahan-dahang gumuguhit sa huling pahina ng kanyang buhay bilang asawa ni Ricardo Santos. Ang ilaw mula sa maliit na lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na tila mga multo ng nakaraan na tahimik na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Nilibot ni Maricel ang kanyang paningin sa kwartong naging saksi ng kanyang 15 taon na pagsasakripisyo. Ang amoy ng lavender na laging gamit niya upang pakalmahin ang sarili ay tila nawalan na ng bango, napalitan ng malansang amoy ng pagtataksil na tila kumapit na sa bawat hibla ng kurtina. Dahan-dahan niyang itinupi ang kanyang mga huling damit at inilagay sa loob ng maleta. Ang tunog ng pagsasara ng zipper ay tila isang formal na pagputol sa ugnayang matagal na niyang pinanghawakan. Kinuha niya ang kanilang wedding photo na nakapatong sa dresser. Sa litratong yon, nakasuot siya ng maputing belo at nakangiti ng buong ningning, habang si Ricardo naman ay mukhang isang magiting na bayani sa kanyang uniforme. Hinaplos ni Maricel ang mukha ni Ricardo sa litrato. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa ibabaw ng salamin. Nadama niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabigat na bara sa kanyang dibdib, ngunit walang luhang pumatak. Ang lahat ng luha niya ay tila naubos na noong gabing sampalin ni Ricardo ang kanilang anak. Palam, Maricel na martir, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng panibagong direksyon. Ngayon, oras na para mabuhay ang Maricel na isang Santiago. Maingat na tumayo si Maricel at nagtungo sa maliit na silid sa loob ng kanilang kwarto kung saan nakatago ang kanilang vault. Sa tulong ng kanyang abogado, nakuha na niya ang lahat ng mahahalagang dokumento. Ang mga titulo ng lupa ng pamilya Santiago, ang mga bank records ng kanyang ama, at maging ang mga ebidensyang pilit na kinukuha ni Ricardo. Iniwan niyang bukas ang pinto ng vault, isang sadyang pagpapakita na wala nang matitira para sa asawa. Isang matalas na tunog ng pagpihit ng pintuan sa ibaba ang narinig ni Maricel. Kasunod nito ay ang mabibigat na hakbang ni Ricardo na tila nagmamadali. Narinig niya ang pag-akyat nito sa hagdan. Ang bawat yabag ay puno ng tensyon at galit. Mabilis na kinuha ni Maricel ang kanyang maleta at lumabas ng kwarto, ngunit bago pa siya makababa, nagtagpo ang kanilang mga landas sa gitna ng pasilyo. Ang mukha ni Ricardo ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Saan ka pupunta? At anong ginawa mo sa pera sa bangko? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkataranta. Sinubukan kong i-access ang account kanina, pero naka-freeze lahat. Ano ang ginawa mo, Maricel? Hindi sumagot si Maricel. Tiningnan lang niya ang asawa nang may malamig na tingin na tila ba tinitingnan niya ang isang estranghero. Nilampasan niya si Ricardo, ngunit hinablot nito ang kanyang braso nang marahas. Huwag mo akong talikuran. Kailangan ko ang perang yon ngayon din. May mga taong nagbabanta sa buhay ko. Bulyaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang perang yon ay hindi sa'yo, Ricardo. Pera yon ng pamilya ko na ninakaw mo gamit ang pekeng pirma ni Papa. Mahinahong sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Kung may nagbabanta sa'yo, iyan ay bunga ng mga kasalanan mo. Huwag mo akong idamay sa impyernong ikaw mismo ang gumawa.
Marahas na binitawan ni Ricardo ang braso ni Maricel at tumakbo papasok sa kanilang kwarto. Isang malakas na tunog ng pagkabigla ang kumawala sa kanyang bibig nang makita ang vault na bukas at walang laman. Nasaan ang mga dokumento? Maricel, nasaan ang mga folder na kinuha ko sa tatay mo? Hiyaw ni Ricardo mula sa loob ng kwarto. Ang tunog ng kanyang paghahagis ng mga kagamitan ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi na lumingon si Maricel. Nagpatuloy siya sa pagbaba ng hagdan. Bit-bit ang kanyang maleta at ang kanyang natitirang dangal. Sa labas ng kanilang bahay, naghihintay ang isang sasakyang magdadala sa kanya pabalik sa kanyang ama. Bago siya tuluyang pumasok sa sasakyan, tumingin muli si Maricel sa kanilang tahanan. Nakita niya ang anino ni Ricardo sa bintana, tila isang lito at galit na hayop na nakakulong sa sarili nitong bitag. Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Maricel habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan. Kaya ba niyang tuluyang talikuran ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili? O ang mga lihim na daladala ni Ricardo ay hahatakin siyang muli sa gitna ng panganib bago pa man sumikat ang araw? Ang bulwagan ng malaking ballroom sa loob ng kampo militar ay puno ng ingay ng mga tawanan, ang kalansing ng mga kubyerto sa porselanang plato, at ang marubdob na himig ng isang brass band na tumutugtog sa sulok. Ang bawat dingding ay napapalamutian ng mga bandila at mga parangal. Tila ba ipinagdiriwang ang dangal at katapatan ng bawat opisyal na naroroon. Ngunit para kay Maricel, ang bawat dekorasyon ay tila mga palamuti lamang sa isang entablado ng malaking kasinungalingan. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Ricardo. Suot ang kanyang pinakabagong uniforme na may kumikinang na mga medalya. Pilit siyang nakikihalubilo sa mga matataas na opisyal. Ang bawat ngiti niya ay tila pilit at ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Laging sumusulyap sa pintuan at sa kanyang relo. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod sa kabila ng lakas ng aircon. Sa isip niya, ito na ang huling gabi ng kanyang pagpapanggap. Pagkatapos ng seremonyang ito, kasama ang titulong ibibigay sa kanya, lilisanin niya ang bansa, bit-bit ang yaman na inaakala niyang nakuha niya kay Maricel. Hindi kalayuan sa kanya, sa madilim na bahagi ng balkonahe, nakatayo si Elena. Nakasuot ito ng isang mapanuring itim na bestida. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid kay Ricardo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng sabik at takot. Para sa kanya, ang gabing ito, ang rurok ng kanyang paghihiganti. Gusto niyang makita ang pagbagsak ng pamilya Santiago habang siya ay lumilipad patungo sa kanyang bagong buhay. Biglang tumahimik ang buong bulwagan nang bumukas ang malaking pinto sa dulo. Ang lahat ng paningin ay natuon sa isang figura na tila ba nagdala ng liwanag at lamig sa buong silid. Pumasok si Maricel. Nakasuot siya ng isang maringal na terno na kulay ginto. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod na nagpapakita ng kanyang matikas na leeg at ang mamahaling hiyas na pamana ng kanyang ina. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng gilas at awtoridad, isang tunay na Santiago na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila isang mahinang ihip ng hangin na humahawi sa kanyang dinadaanan. Napatigil si Ricardo sa pag-inom ng kanyang wine. Ang kanyang baso ay bahagyang nayanig, na naging sanhi ng pagtalsik ng ilang patak ng pulang likido sa kanyang puting guwantes. Hindi niya inaasahan na pupunta si Maricel. Akala niya ay tuluyan na itong sumuko matapos lumayas sa kanilang bahay. Major Santos, mukhang dumating ang iyong may bahay upang saksihan ang iyong tagumpay. Bati ng isang general na kasama ni Ricardo. Ang boses nito ay puno ng paghanga. Pilit nang ngumiti si Ricardo at lumapit kay Maricel. Hon, anong ginagawa mo rito? Akala ko ay hindi ka na darating. Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay may halong banta at kaba. Hindi siya sinagot ni Maricel. Tiningnan lamang siya nito nang may diretsong tingin. Isang tingin
na tila ba binabasa ang bawat madilim na sulok ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahang itinaas ni Maricel ang kanyang kamay at inayos ang kwelyo ng uniforme ni Ricardo. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang ritual ng pamamaalam. Nandito ako para masiguro na makuha mo ang nararapat sa iyo ngayong gabi, Ricardo. Mahinahong sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, ngunit may lalim na nagpapanginig sa tuhod ng asawa. Maya-maya pa, ang Master of Ceremonies ay tumayo na sa gitna ng entablado. At ngayon, bago ang formal na paggawad ng promosyon para kay Major Ricardo Santos, ayon sa kahilingan ng pamilya Santiago, nais naming tawagin ang kanyang asawa, ang kagalang-galang na si Maricel Santiago Santos, upang magbigay ng isang espesyal na mensahe. Nagulat ang lahat, lalo na si Ricardo. Hindi ito bahagi ng programa. Ang spotlight ay dahan-dahang lumipat mula sa gitna patungo sa kinalalagyan ni Maricel. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatuon sa kanya, naghihintay ng mga salitang puno ng pagmamahal at papuri para sa asawa. Naglakad si Maricel patungo sa podium. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa bawat desisyon niya. Nang makarating siya sa harap ng mikropono, lumingon siya kay Ricardo na nakatayo sa ibaba ng entablado. Ang mukha ni Ricardo ay puno ng pag-aalinlangan, habang si Elena naman, mula sa malayo ay nagsimula nang makaramdam ng matinding panganib. Inayos ni Maricel ang kanyang tindig. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Maricel. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ang gabing ito ay dapat sanang selebrasyon ng katapatan, karangalan, at pagsasakripisyo. Ngunit bago natin igawad ang anumang parangal, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Ano ba ang tunay na halaga ng isang uniforme kung ang puso ng nagsusuot nito ay puno ng kataksilan? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga opisyal ay nagkatinginan at ang mukha ni Ricardo ay biglang nawalan ng kulay. Hawak ni Maricel ang isang maliit na remote control sa ilalim ng podium. Ang kanyang daliri ay nakapatong sa buton na magpapabago sa buhay ng lahat ng naroroon. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang mahabang buntong hininga bago ang isang malakas na pagsabog. Ang bawat mata ay nakapako kay Maricel, na tila isang estatwa ng ginto sa ilalim ng liwanag. Dahan-dahan niyang pinindot ang maliit na butones sa kanyang hawak at ang malaking projector screen sa likod niya ay nagsimulang magliwanag. Sa halip na ang inaasahang video ng mga parangal at serbisyo ni Ricardo, ang unang lumabas ay isang malinaw na larawan. Doon, sa harap ng lahat, ay makikita si Ricardo at Elena na magkayakap sa loob ng isang kondo. Ang kanilang mga tawa ay tila naririnig sa bawat sulok ng silid sa kabila ng kawalan ng tunog. Kasunod nito ang mga serye ng mga screenshot ng mga mensahe, mga salitang puno ng lason at pagtataksil na naging sanhi ng mabilis na bulong-bulungan sa buong bulwagan. Tila ba mga alon ng dagat na humahampas sa pampang? Ito ba ang karangalang ipinagdiriwang natin ngayong gabi? Ang boses ni Maricel ay bumasag sa gulat ng karamihan. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang hatol. Ang isang opisyal na ginamit ang kanyang posisyon upang bumuo ng isang buhay na nakatayo sa kasinungalingan, lalong lumakas ang ingay ng mga tao nang lumabas sa screen ang mga dokumento ng bangko. Malinaw na nakasaad doon ang mga transaksyon mula sa dummy corporation ni na Ricardo at Elena, kasama ang nakakahiya at peking pirma ni General Santiago. Ang bawat dokumento ay tila isang matulis na palaso na tumatama sa dibdib ni Ricardo. Patayin niyo yan! Itigil niyo ang kalokohang ito! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula na tila sa sabog. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit.
Sinubukan niyang tumakbo patungo sa entablado, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging mabigat. Ang bawat opisyal na dati ay nakangiti sa kanya, ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng may pandidiri at panghahamak. Sa isang sulok, nakita ni Maricel si Elena na pilit na nagtatago sa likod ng mga tao. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ngunit bago pa man makalayo ang kabit, ang mga ilaw sa ballroom ay biglang bumukas ng buo na naglantad sa kanyang kinalalagyan. "Huwag kang aalis, Elena," sabi ni Maricel. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa babaeng sumira sa kanyang pamilya. "Nandito rin ang mga dokumentong nagpapatunay sa sabuatan ninyo. Hindi nyo lang niloko ang isang asawa. Nagnakaw kayo sa bayan." Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang malakas at ritmikong tunog ng mabibigat na bota na tumatama sa makintab na sahig. Mula sa likuran ng bulwagan, pumasok ang isang pangkat ng military police. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang bawat hakbang nila ay tila nagbabadya ng katapusan. Major Ricardo Santos, panimula ng namumuno sa mga kawal, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng biglang tumahimik na ballroom. "You are under arrest for technical malversation of funds, forgery, and conduct unbecoming of an officer." Nabitawan ni Ricardo ang kanyang baso ng wine. Ang tunog ng pagkadurog ng salamin sa sahig ay tila ang huling tuldok sa kanyang karera. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang lumalapit sa kanya ang mga kawal. Tumingin siya kay Maricel, umaasang makakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang isang babaeng malaya na sa kanyang mga tanikala. "Maricel, pakiusap," bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod na tao. Hindi kumurap si Maricel, na natili siyang nakatayo nang tuwid sa entablado. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng nara. Nakita niya kung paano ikinabit ang mga posas sa mga kamay ni Ricardo. Ang mga kamay na dati niyang hinahawakan ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay puno na ng dungis. Habang hinihila si Ricardo at Elena palabas ng bulwagan, ang lahat ng tao ay nanatiling nakatayo. Tila ba mga saksi sa isang mabilis at malupit na pagbagsak. Ang musika ay tuluyan ng huminto at ang tanging naririnig ay ang mabibigat na hininga ng mga naroroon. Bumaba si Maricel mula sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay tila mas magaan kaysa kanina. Pagdating niya sa ibaba, sinalubong siya ng kanyang ama, ang general. Ang matanda ay walang sinabi, ngunit ang mahigpit na paghawak nito sa kanyang balikat ay sapat na upang malaman ni Maricel na ang bagyo ay tapos na. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pamilyar na kaba ang muling gumising sa kanyang dibdib. Habang inililigpit ng mga tauhan ng projector, isang huling imahe ang lumitaw sa screen na hindi kasama sa inihanda ni Maricel. Isang maikling video clip ni Ricardo na may kausap sa telepono ilang oras bago ang seremonya, na ang mga salitang binitiwan ay naging sanhi ng muling pagpintig ng takot sa puso ni Maricel. "Handa na ang lahat. Sa oras na magkagulo, ituloy niyo ang plano para sa mga bata. Huwag kayong mag-iiwan ng bakas." Napatigil si Maricel. Nasaan ang kanyang mga anak? At sino ang kausap ni Ricardo sa video na yon? "Nasaan ang mga anak ko, Ricardo? Nasaan ang mga anak ko?" Ang hiyaw ni Maricel ay bumasag sa huling bakas ng formalidad sa loob ng ballroom. Ang kanyang boses, na kanina ay punong-puno ng gilas at kontrol, ngayon ay nanginginig sa matinding takot at desperasyon. Ang gintong terno na suot niya ay tila naging isang mabigat na pasanin. Sumasakal sa kanyang bawat hininga habang mabilis siyang bumaba mula sa entablado upang harapin ang kanyang asawang nakaposas. Napatigil ang mga military police sa paghila kay Ricardo. Ang lahat ng opisyal sa paligid ay natahimik. Tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Tiningnan ni Ricardo si Maricel. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagkatalo ay biglang nagkaroon ng isang nakapangingilabot na ngiti.
Isang ngiti ng isang taong wala nang mawawala at handang mandamay ng iba sa kanyang pagbagsak. Akala mo ba ay ikaw lang ang may plano, Maricel? Bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na kinakayod sa semento. Sabi ko sa'yo, huwag mong uubusin ang pasensya ko. Ngayon, mararamdaman mo kung paano mawalan ng lahat. Naramdaman ni Maricel ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang ligaw na ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang paligid niya ay nagsimulang maging malabo at ang tanging malinaw ay ang nanlilisik na mga mata ng lalaking minahal niya. Sa isang iglap, ang tagumpay niya sa entablado ay naging isang walang saysay na dula sa harap ng panganib na kinakaharap ng kanyang mga anak. Agad na dumating si General Santiago sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bakal, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Ricardo, kung may mangyaring masama sa mga apo ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaabot sa kulungan. Wala na sa kamay ko ang sitwasyon, General. Tawa ni Ricardo. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng katinoan. May mga taong mas matindi ang galit sa inyo kaysa sa akin. Ginamit ko lang sila, pero mukhang mas mabilis silang kumilos. Mabilis na kinuha ni Maricel ang kanyang telepono at tinawagan ng driver na dapat ay kasama ni na Sofia at ng kanyang bunsong kapatid. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang paulit-ulit na tunog ng operator. Isang walang katapusang katahimikan na tila ba isang masamang pangitain. Tumakbo si Maricel palabas ng ballroom. Binabaliwala ang tawag ng kanyang ama at ang pagtatangka ng mga tao na tulungan siya. Ang kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila mga tunog ng mabilis na pagtakbo ng oras na paubos na. Pagdating niya sa parking lot, nakita niya ang kanyang sasakyan. Bukas ang pinto nito at walang tao sa loob. Dahan-dahang lumapit si Maricel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang upuan sa likod. Doon, sa sahig ng sasakyan, nakita niya ang maliit na hair clip ni Sofia. Ang clip na may disenyong paru-paro na siya mismo ang bumili para sa anak. Nakahiga ito sa gitna ng nagkadurog-durog na piraso ng bintana ng sasakyan. Napaiyak si Maricel. Isang iyak na walang tunog, ngunit puno ng sakit, na tila ba ang kanyang kaluluwa ay pinupunit. Niyakap niya ang maliit na hiyas sa kanyang palad, ibinaon ang kanyang mukha sa upuan at nalanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang katapangan ay naglaho, napalitan ng isang matinding pagsisisi. Bakit niya hinayaang umabot sa ganito? Bakit niya inuna ang kanyang paghihiganti kaysa sa seguridad ng kanyang mga anak? Isang tunog ng mensahe mula sa kanyang telepono ang bumasag sa kanyang pagdadalamhati. Isang hindi kilalang numero. Isang video clip ang ipinadala sa kanya. Sa video, makikita sina Sofia at ang kanyang kapatid na nakaupo sa isang madilim na silid. Ang kanilang mga mata ay nakapiring at ang kanilang mga kamay ay nakatali. Sa likod nila, isang anino ng isang lalaki ang may hawak na isang lumang uniporme ng militar. Ang uniporme ng yumaong Kapitan Di Masalang. Ang katarungan ay hindi natatapos sa pagkakulong ni Ricardo Maricel Santiago, sabi ng isang boses na hindi pamilyar, ngunit puno ng lumang puot. Ang utang na dugo ay dugo rin ng pambayad. May isang oras ka para pumunta sa lumang bodega sa Mindanao Street. Mag-isa ka lang. Kung hindi, ang clip na hawak mo ay ang huling alaala mo sa iyong mga anak. Napatayo si Maricel. Ang kanyang mga luha ay natuyo, napalitan ng isang malamig at mapanganib na katahimikan. Ang multo mula sa nakaraan ni Ricardo at ni Elena ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, hindi na ito laban para sa dangal o pera. Ito ay laban para sa buhay ng kanyang mga anak. Sumakay si Maricel sa driver's seat at pinasibat ang sasakyan. Iniiwan ang kanyang ama
at ang mga military police sa likuran. Ang bawat pagpindot niya sa silinyador ay tila isang panalangin at isang sumpa. Ang gabi ay madilim at ang kalsada ay tila walang katapusan. Ngunit sa isip ni Maricel, iisang bagay lang ang mahalaga. Ililigtas niya ang kanyang mga anak, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Ngunit habang papalapit siya sa bodega, napansin niya ang isang sasakyang sumusunod sa kanya. Isang sasakyang itim na walang plaka. Sino ang kasunod niya? Ang mga tauhan ba ng kanyang ama? O isa pang bitag na inihanda para sa kanya? Manihag, huwag silang saktan, Dante. Narito na ako. Ako ang Santiago na nais ninyong pagbayarin. Kaya pakiusap, pakawalan mo na ang mga inosenteng bata. Ang boses ni Maricel ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa kanyang sarili, kundi dahil sa hapdi nang makita ang kanyang mga anak na nakatali sa gitna ng madilim at maalikabok na bodega. Ang amoy ng kalawang at nabulok na kahoy ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa loob ay ang iisang bumbilya na nakalawit sa kisame, na dahan-dahang umindayog at lumilikha ng mga nakalilitong anino sa paligid. Mula sa kadiliman, lumabas ang isang lalaking may mukhang tila hinubog ng matagal na pait. Si Dante, ang kapatid ni Elena. Hawak niya ang isang matalim na bagay na kumikinang sa tuwing tinatamaan ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, punong-puno ng galit na naipon sa loob ng 10 taon. Katarungan, Maricel? Nasaan ang katarungan noong pinapanood kong bumubula ang dugo sa bibig ng tatay ko dahil sa utos ng general? Ang boses ni Dante ay tila isang malalim na ulong mula sa kailaliman ng lupa. Ngayon, gusto kong maramdaman niyo kung paano mawalan ng haligi. Gusto kong makita ng general kung paano mamatay ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa harap ng kanyang kaisa-isang anak. Dahan-dahang humakbang si Maricel palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng pagsuko. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa maruming semento ay tila isang mabigat na pintig ng puso. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Sofia at ang bawat hikbi ng kanyang anak ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Dante, makinig ka. Mahinahong simula ni Maricel, pilit na ibinabaon ang kanyang sariling takot upang maging matatag. Ang galit ay parang kalawang. Kinakain nito ang bakal hanggang sa wala nang matira, kundi alikabok. Alam mo ba ang totoong nangyari sa Mindanao? Alam mo ba kung bakit napilitan ng tatay mo na gawin ang bagay na yon? Napatigil si Dante. Ang kanyang kamay na may hawak na patalim ay nanginginig ng bahagya. Anong sinasabi mo? Alam ng lahat na ang general ang nag-utos ng dismissal niya. Iyon ang alam niyo dahil iyon ang ipinakita ni Ricardo sa inyo. Patuloy ni Maricel, ang kanyang boses ay naging mas matatag. Dinala ko rito ang totoong ulat mula sa Mindanao. Si Ricardo ang tunay na mastermind sa anomalya ng armas noon. Siya ang nagnakaw at nang malaman ng tatay mo ang katotohanan, tinakot siya ni Ricardo. Sinabi ni Ricardo na papatayin niya kayong magkapatid kung hindi aakuin ng tatay mo ang kasalanan. Inihagis ni Maricel ang isang folder sa paanan ni Dante. Ang tunog ng papel na humahampas sa sahig ay tila isang hamon sa lahat ng pinaniniwalaan ng lalaki. Binulag kayo ni Ricardo ng galit para siya ang maging ligtas, bulong ni Maricel. Ginamit niya si Elena at ginamit kanya upang burahin ang tanging saksi sa kanyang mga krimen. Ang tatay mo ay hindi namatay dahil sa general. Namatay siya dahil pinoprotektahan niya kayo mula sa asawa ko. Nanginginig na pinulot ni Dante ang mga papel. Habang binabasa niya ang mga ulat, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa galit patungo sa isang matinding kalituhan at sakit. Ang katotohanang matagal na niyang itinatago sa kanyang puso ay tila isang malaking kasinungalingan na biglang gumuho. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog ng pagkasa ng baril ang narinig mula sa madilim na sulok ng bodega.
Masyado kang maraming alam, Maricel. Sabi ko naman sa'yo, dapat ay nanahimik ka na lang sa bahay mo. Lumingon si Maricel at nakita niya si Ricardo. Nakatakas ito mula sa mga military police at ngayon ay nakatayo sa likuran nila. May hawak na baril at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng katinuan. Ang kanyang uniforme ay marumi at ang kanyang mukha ay puno ng gasgas. Tila isang hayop na nasugatan at wala ng balak na sumuko. Ricardo, bitawan mo ang baril. Utos ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad sa kabila ng panganib. Ngunit hindi nakikinig si Ricardo. Itinuon niya ang baril hindi kay Maricel, kundi kay Sofia. Naramdaman ni Maricel ang pagtigil ng pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang tapang, ay tila walang saysay sa harap ng kabaliwan ng asawa. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya sa pamilyang ito. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Bago pa man makakilos si Maricel, isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ngunit ang putok ay hindi nagmula sa baril ni Ricardo. Isang bala ang tumama sa balikat ni Ricardo na naging sanhi upang mabitawan niya ang kanyang sandata at mapaluhod sa semento. Mula sa anino, lumabas ang sasakyang itim na sumusunod kay Maricel kanina. Ang pintuan nito ay bumukas at lumabas ang isang lalaking nakauniforme ng military intelligence. Ang taong kanina pa, lihim na nagbabantay sa bawat galaw ni Maricel sa ilalim ng utos ng general. Mabilis na tumakbo si Maricel patungo sa kanyang mga anak. Mabilis na kinalagan ang kanilang mga tali at niyakap sila ng buong higpit. Ang bawat hagulgol ni Sofia ay tila isang musika ng kaligtasan sa kanyang mga tainga. Ngunit habang tinitingnan ni Maricel ang asawa niyang nakaluhod at sugatan, at si Dante na umiiyak sa tabi ng mga dokumento ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang matinding pagod. Ang lahat ay tapos na, ngunit ang mga sugat na iniwan ng gabing ito ay mananatili ng matagal. Sa labas ng bodega, narinig na ang papalapit na wangwang ng mga sasakyan ng pulis. Isang huling tingin ang ibinigay ni Maricel kay Ricardo. Isang tingin na walang galit, kundi puno ng matinding pait at awa para sa taong tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling kadiliman. Sama ka na sa amin, Sofia. Uuwi na tayo. Bulong ni Maricel sa kanyang anak habang dahan-dahang lumalabas ng bodega patungo sa bukang liwayway na nagsisimulang magbigay ng kulay sa langit. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, isang huling tanong ang pumasok sa isipan ni Maricel. Kaya ba niyang patawarin ang kanyang sarili sa lahat ng panganib na idinulot niya sa kanyang mga anak? O ang anino ng gabing ito ay susunod sa kanila habang buhay? Hindi ko na kailangan ang iyong apelyido upang makilala ang aking halaga, Ricardo. Ang pangalang Santiago ay hindi isang korona na ipinapatong, kundi isang dangal na kailangang panindigan. Ang bawat salitang ito ay tahimik na namumutawi sa isipan ni Maricel habang nakatanaw siya sa malawak na dagat mula sa balkonahe ng kanilang lumang bahay sa probinsya. Lumipas na ang 6 na buwan mula ng madilim na gabing iyon sa bodega. Ngunit ang bawat hininga ni Maricel ngayon ay tila mas malalim at mas malaya. Ang simoy ng hangin na may dalang alat ng dagat ay humahaplos sa kanyang mukha, na tila ba dahan-dahang binubura ang bawat bakas ng pagod at pait sa kanyang balat. Naririnig niya sa ibaba ang masayang tawanan ng kanyang mga anak habang naglalaro sa buhanginan kasama ang kanilang lolo. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang ritmiko at banayad na awit na nagpapatulog sa mga multo ng kanyang nakaraan. Wala na ang takot sa mga mata ni Sofia. Napalitan na ito ng ningning ng isang batang muling natutong magtiwala sa mundo. Dahan-dahang pumasok si Maricel sa loob ng silid at kinuha ang isang lokal na pahayagan sa ibabaw ng mesa. Sa huling pahina, nakalathala ang balita tungkol sa pinal na sentensya kay Ricardo Santos at Elena Di Masalang. Habambuhay na pagkabilanggo para sa mga krimeng nagnakaw,
Hindi lamang ng pera ng bayan, kundi pati na rin ng katahimikan ng maraming pamilya. Itinabi ni Maricel ang dyaryo nang walang anumang emosyon. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanya ay unti-unti nang naglaho, napalitan ng isang mapayapang kawalan. "Mama, halika na! Ang ganda ng sunset o..." Hiyaw ni Sofia mula sa labas. Ang kanyang boses ay puno ng sigla na tila ba isang bagong himig na nagbibigay buhay sa paligid. Isinuot ni Maricel ang kanyang manipis na cardigan at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ang bawat baitang na tinatapakan niya ay tila isang pag-akyat mula sa madilim na hukay na dati niyang kinalalagyan. Pagdating niya sa dalampasigan, sinalubong siya ng kanyang ama, si General Santiago. Ang matanda ay tila mas bumata ang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing talim ng dati, kundi puno na ng lambing. Handa na ang lahat para sa pagbubukas ng Santiago Foundation sa Lunes, Maricel. Bungad ng kanyang ama habang tinitingnan ang abot-tanaw. Maraming kababaihan ang naghihintay sa tulong na maibibigay ng iyong programa. "I am very proud of you, anak." Ngumiti si Maricel, isang ngiting totoo at nagmumula sa kailaliman ng kanyang puso. "Salamat pa. Napagtanto ko na ang pagbangon ay hindi tungkol sa pagpapabagsak sa iba, kundi sa pag-abot ng kamay sa mga taong nasa ilalim pa rin ng bagyong katulad ng dinaanan ko." Naupo silang magkakasama sa buhanginan habang ang langit ay dahan-dahang nagbabago ang kulay mula sa matingkad na kahel patungo sa malambot na lila. Ang bawat guhit ng liwanag sa langit ay tila isang pangako ng panibagong simula. Kinuha ni Maricel ang maliit na hair clip na paru-paro ni Sofia na lagi niyang daladala sa kanyang bulsa bilang paalala. Tiningnan niya ito nang matagal bago dahan-dahang inilagay sa buhok ng kanyang anak. Ang simpleng galaw na yon ay tila isang formal na pagsasara sa lahat ng sugat ng nakaraan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Maricel ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman naibigay ni Ricardo. Hindi ito ang kaligayahang nakabase sa ranggo, sa yaman o sa palakpak ng ibang tao. Ito ang kaligayahang hatid ng pagiging buo muli. Isang babaeng marunong magmahal nang walang takot, marunong lumaban ng may dangal, at higit sa lahat, marunong magpatawad sa sarili. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa puso ni Maricel, ang liwanag ay nagsisimula pa lamang magningning. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay tapos na, at ang kabanata ng kanyang tunay na buhay ay dahan-dahan ng isinusulat ng bawat alon na humahaplos sa kanyang mga paa. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, naramdaman ni Maricel ang kamay ni Sofia na humahawak sa kanyang palad. Mahigpit ang kapit ng bata. Tila ba sinasabing hindi na nila kailanman kailangang matakot muli. At sa ilalim ng unang bituin na sumiklab sa langit, alam ni Maricel na sa wakas, sila ay nakauwi na sa tunay na tahanan. Isang tahanang binuo hindi ng semento at pader, kundi ng wagas na pagmamahalan at katotohanan. Ang bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang bagong selyo sa kasunduan ni Maricel sa kanyang sarili. 2 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kanyang mundo sa loob ng isang ballroom, ngunit ang bawat sandali na lumipas mula noon ay hindi naging sayang. Ang bawat sugat ay hindi na nagdurugo. Sa halip, ang mga ito ay naging mga pilat na nagsisilbing mapa ng kanyang katatagan. Nakatayo si Maricel sa harap ng gusali ng Santiago Paghilom Center, isang pundasyong itinatag niya para sa mga kababaihang biktima ng pagtataksil at emosyonal na pang-aabuso. Ang bawat pintuan ng gusaling ito ay bukas para sa mga pusong tila basag na salamin, na naghahanap ng kamay na magbubuo sa kanila nang hindi sila nasusugatan. Sa bawat ngiti ng mga babaeng kanyang natulungan, nakikita ni Maricel ang kanyang sariling paglalakbay mula sa abo patungo sa muling paglipad.
Ang tanong na madalas itanong sa kanya ay kung napatawad na ba niya si Ricardo. Sa tuwing maririnig niya ang pangalang iyon, wala nang kurot sa kanyang puso. Ang pagpapatawad para kay Maricel ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati o paglimot sa mga krimen ng asawa. Ang pagpapatawad ay ang desisyon niyang hindi nahayaan ang anino ni Ricardo na diktahan ang kulay ng kanyang bukas. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at pinalaya niya ang kanyang puso mula sa gapos ng paghihiganti. Si Ricardo ay isa na lamang malayong alaala, isang leksyon na isinulat sa mapait na tinta ngunit nagtapos sa isang matamis na tagumpay. Ang kapayapaang nahanap ni Maricel ay hindi isang katahimikan na walang ingay, kundi isang katahimikan sa gitna ng anumang ingay ng mundo. Nahanap niya ito sa bawat yakap ng kanyang mga anak, sa bawat payo ng kanyang ama, na ngayon ay masaya ng nag-aalaga ng mga halaman sa hardin, at sa bawat gabi na natutulog siyang ang tanging pasan ay ang sariling pangarap. Ang kanyang buhay ay hindi na nakatali sa ranggo o sa titulo ng iba. Siya ay si Maricel Santiago, isang babaeng sapat at buo sa sarili niyang mga paa. Ang aral na nais iwan ng kanyang kwento sa bawat kababaihang nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa pagkontrol sa iba, kundi sa pag-angkin muli sa sariling kaluluwa matapos itong tangkaing wasakin ng kataksilan. Walang sino mang lalaki ang may karapatang magtakda ng iyong halaga, at walang anumang bagyo ang sapat na malakas upang patayin ang apoy ng isang babaeng nagpasya ng bumangon. Ang bawat pagtatapos ay isang disguise na simula ng isang mas magandang kwento. Kung tayo ay may lakas ng loob na isara ang pinto ng nakaraan. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Maricel ang asul na langit. Ang bawat guhit ng ulap ay tila isang mensahe ng pasasalamat. Ang bawat hakbang niya palayo sa dagat patungo sa kanyang pamilya ay puno ng katiyakan. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang dagat ay naging payapa. At sa wakas, ang dangal ng pamilya Santiago ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa anumang hiyas sa mundo.